Ang tanong, why should we put our trust in God? Number 1, God is the truth. He is a firm foundation. Ang Diyos po ang katotohanan. Ang mga salita niya ay totoo. At siya ay matibay na sandigan. Siya ay matibay na pundasyon ng ating buhay. Nang sabi sa Psalm 119 verse 160, the very essence of your words is truth. All your just regulations will stand forever. Ano sabi sa Tagalog? Totoo ang lahat ng inyong salita at ang inyong mga utos ay makatwiran magpakailanman. Ibig sabihin, ang Panginoon, siya ang katotohanan. Ang mga salita niya ay totoo. Kapag may sinabi ang Panginoon sa atin na kanyang pangako, sigurado gaganapin niya yun sa buhay natin. Magtagal man, meron mang mga delay, sinusubok man ang ating pagtitiwala sa Panginoon, pero maaasahan ang ating Panginoon. Amen po ba? Have you tried God in this way? Pero I tell you this, hindi natin yan matututunan kapag tayo ay nasa comfort zone. Amen? Matututunan natin magtiwala sa Panginoon kapag nandun tayo sa kalagitnaan na tayo dumadaan sa mga pagsubok at mabibigat na problema sa buhay. Doon ka magtitiwala sa ating Panginoon. Pero pag nagtiwala ka sa Panginoon, hindi ka mapapaya. Dahil ang ating Diyos is a firm foundation. Everybody say, firm foundation. Matibay na pundasyon. Ang ating Diyos sa pinagtitiwalaan. Sabi sa Isaiah 28 verse 16, therefore this is what the sovereign Lord says, look, I am placing a foundation stone in Jerusalem, a firm and tested stone. It is a precious cornerstone that is safe to build on. Whoever believes need never be shaken. This is referring to the Messiah, the Lord Jesus Christ. Ang sabi sa Tagalog, itong sinabi ng Panginoong Diyos, makinig kayo, maglalagay ako ng batong pundasyon sa Sion, batong maaasahan, matibay at mahalaga. Ang mga sumasampalataya sa Kanya ay huwag maging padalos-dalos sa kanilang mga ginagawa. Hallelujah! I love that song, Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. Hallelujah. Sino sa inyo nagtitiwala sa salita ng Panginoon? Ng Panginoon ay matibay na pundasyon. Ang isang gusali, hindi yan tatagal kapag ang pundasyon ay mahina. Ang isang buhay ng isang tao, mahina rin, kundi si Jesus ang pundasyon ng buhay niya. He is the rock, our foundation. So, why do we put our trust in God? Because God is the truth. And He is a firm foundation. And because God is the truth, He would never lie. Everybody say, God never lies. Ang Diyos, meron siyang hindi kayang gawin. Una, hindi niya kayang magsinungaling. Amen po ba? Pangalawa, hindi niya kayang mag-isip katulad ng pag-iisip natin. Amen po ba? Ang sabi yan sa Isaiah chapter 55. No? Unang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos, He cannot lie. Pangalawa, no, He cannot think the way we think. Pangatlo, God cannot sin. Ang sabi sa Hebrews chapter 6 verse 18, God never lies. So God has given both His promise and His oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Imposible ang Diyos ay magsinungaling. Therefore, we who have fled to Him for refuge can have great confidence as we hold to the hope that lies before us. Hebrews chapter 6, verse 18. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jesus is God. He is our God. And He says, I am the truth. John chapter 14 verse 6 says, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. And He said in John chapter 17 verse 17, make them holy by your truth, teach them your word, which is truth. His word is truth. Sanctify them with your truth. Your word is truth. And His word is trustworthy. Everybody say, God's word is trustworthy. Ang salita ng Diyos ay tiyak na maaasahan ng lahat sa atin. Sabi sa Isaiah 26 verse 4, trust in the Lord always,
For the Lord our God is the eternal rock. Magtiwala tayo sa Panginoon palagi. Dahil ang ating Panginoon ay ang pangwalang hanggang batong sandigan. Ang sabi diyan sa Tagalog, magtiwala kayong lagi sa Panginoon dahil siya ang ating bato na kanlungan magpakailanman. Isaiah 26 verse 4.